Masama na naman ang panahon, kaya naisipan namin ni Papa na gumawa na lang dito sa loob ng bahay. Ito yung plano na naisip ni Dang noon, gagawin namin ngayon. Nagpaplano kasi kami maglagay ng cabinet dito, kaya paunti-unti sisimulan na natin. Tara na! So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Hindi na talaga nagtuloy-tuloy ang ganda ng panahon. Panay ulan pa rin mga kapanalig. Pero kahit masama ang panahon, handa kong suungin yan. May hatid ko lang si Budang sa bus terminal. Ito ang palaging duty ko ngayon. Bukod sa pag-aayos ng bahay, eh hinahatid rin natin si Budang sa bus terminal palagi tuwing umaga. Dapat nga sa sobrang sipag ko, eh magkaroon na ako ng reward. Haha. Palagi ko na ditong hinahatid si Budang para hindi na napapagod kakatayo doon sa kanto kakahintay ng bus. Dito makakaupo siya agad. Pagdating sa bahay, nagplano na ako agad ng gagawin dahil masama ang panahon. Ano kaya magandang kalikutin? Hindi tayo mapipigilan na sama ng panahon. Magbablog pa rin ako at mag-update pa rin ako sa inyo. Good morning! Ngayon ay Friday morning at natin na nga natin si Budang. Ang lakas pa rin ng ulan ngayon mga kapanalig. Itong buwan na to, puro ulan talaga yung ating naranasan. Kung gaganda man yung panahon, eh ilang araw lang tapos uulan na naman. At kung mapapansin nyo dito sa taas, kung saan nakasabit yung mga sinampay at yung mga damit namin, kung saan nakalagay. Kaya naisipan ko na gawa na natin ng patungan yung pinaka mga damit dito. Hingi tayo ng suporta kay Papa. Lalagyan na natin ng pinakabakal dito, no? Tapos dito, kahit yung liso muna yung insulation muna ilatag natin mga kapanalig, tsaka na ako bibili nung plywood. Tapos dito, eto bakal to, 'di ba, yung railings. Lalagyan ko yan ng bakal pa ganon, tsaka pa ganun. So magiging pinakasampayan na siya ng mga damit ni Budang na mga uniform o kung ano-ano, 'di ba? Kukuha tayo ng bakal tubo pa ganun, may bakal naman diyan. Tapos itong mga damit na nasa gilid, itutupi natin dito, no? Diyan natin ilalagay para nasa ayos yung ating mga gamit at hindi kalat-kalat. Naisip ko lang na gawin yung araw na to para mas maging organized na yung gamit natin at hindi kung saan mo makikitang nakalagay. Masarap kasi sa mata pag organized ka. Habang busy kami sa kakagawa sa loob ng bahay, eh hindi namin hinahayaang mapuno ng tubig to, baka kasi bumagsak. Hindi talaga makakaya na bibigay pag napuno, baka matanggal yung mabakal, kaya binabantayan niya. Oo. Kailangan talaga bantayan. Oo. Kasi pag wala ito, mabigat yan. Oo. Kaya kailangan nakaalalay. Pa, hingi lang ako suporta. Yung plano sa taas para yung mga damit namin ni Dang maiayos na kasi kung saan nakakalat yung mga bakal naman dyan na kasi gagawa may ba dyan pa kasi plano ko nakaganon na sampayan, di ba? May bakal na nakaganoon, tapos may bakal doon,
Gagawa lang tayo ng pagganon para sampayan ng mga uniform ni Dang. Para hindi kalat-kalat doon. Di ba Kaya turo mo na lang. sige. Hingi tayo ng tulong kay Papa para mas mapabilis at mapaganda yung ating pinaka-aparador, no? Yung naisip naming aparador ay maganda rin. Makikita nyo na lang sa susunod, no, pag nagawa na. Yung dito sa gilid, tapos yung pinaplano nga namin ngayon ni Papa na gawin. Saglit lang naman yun eh. Tapos yung insulation nga muna ipapatong natin. Pag nakabili na lang tayo ng plywood, tsaka ko ikakabit. May mga nabili naman na bakal dito nung nakaraan. Kaya may kabit natin siya ng maganda at maayos. Hindi naman siya makakauntog eh. Sinukat na namin. Ang una talaga nakaisip nito si Dang. Sabi niya, pwede tayo maglagay dito ng ng lagayan ng damit. Dito nga daw sa taas. Sabi ko, nga pwede, no? Ang galing nang naisip niya. Kaya ngayon gagawin na namin ni Papa. Hanggang dito lang para hindi makakauntog. Tapos harangan na natin yan. Let's go. Yan. Ito po, tayo lang natin yun. Opo. At yung mga gamit na nabili natin nung nakaraan, hindi na rin naman namin na ikabit dito kasi okay na pala yan. Harangan naman ng kisame mga kapanalig, no, yung insulation. Kaya sabi ni Papa, mas magagamit namin ito sa ibang bagay. At ito na nga yun. Ito na yung paggagamitan natin, yung dito. Yung magagamit na natin, mas maganda. Mas okay. Tibayan na natin kasi may yung mga damit namin, madami. Baka bumigay pag hindi, pag kung maninipis lang yung nilagay natin. Kain muna tayo kate para meron tayong lakas sa gagawin natin. Para pag uwi ni Budang, magugulat siya, naka-organize na yung mga gamit, no? At para yung natin, yung gagalawan natin, maaliwalas na doon. Rin kasi, pag nakakalit yung mga damit, lumalamok siya mga kapanalig. Pag nagkaroon na ng division yan, pwede na tayo mag-spray-spray, no? Na hindi makakapasok yung mga lamok o ano bang insekto. O, unti-unti na tayong tawag dito, nakaka-adjust sa mga katulad niya, may gate na, kahit pa paano may tolda. O, di ba? Kasi yung higaan na gawa ni Papa na welding, meron na tayo higaan doon. Ayos. Unti-unti lang. Pero yung tulo sa taas, hindi pa natin magagawa dahil nga umuulan eh. Ang plano namin kahapon, pag umaraw, maghapon, at hanggang ngayon, hindi umulan, akyatin namin sana. Problema, kahapon pa lang nag-uulan na. Kaya, wala, no choice. Mag-wait talaga kami ng medyo maaraw na. Pag gumagawa kami dalawa ni Papa ay nagbibigayan kami ng mga idea kung ano bang magandang gawin. Kaya simulan na natin to. Buti na lang may mga bakal na iniwan yung gumawa ng gate natin. At may mga materials tayo nabili sa hardware nung nakaraan. Kaya magagamit natin siya ngayon. Lalo na sa mga uniform mo dang, hindi, minsan kasi pag tinutupi mo, tawag yun na lulukot. O kailangan nakahangir-hangir lang siya. Yan. Maganda nga ito yung sa pader para maganda tignan sa baba. Grinder na natin. Huwag mo kinikis lang, ha? Ayan, at kahit pa paano, na nung nakaraan kasi pag namin dito, may mga tagas-tagas pa sa pader. Ngayon, nawala-wala na siya. Yung tulo na lang talaga doon sa hagdan yung kailangan namin kasi isuhin. No, kasi nilagyan na ng waterproofing yung gilid nito eh. Dati, kumakatas-katas yan dyan eh. Ngayon, wala na. Dito na ako nag-grinder sa loob ng bahay dahil nga basa dun sa labas. Huwag kayong mag-alala, safe naman to. Testing. Yan. Yan, para sa pader. Gusto mo nakapasok yung plywood? Opo, kaya ibababa natin siya ng konti. Kung para sa akin, gusto ipantay mo na kasi kasama na pagpatong dito eh, mas matibay eh. Mas matibay. Sige, gano'n na rin. Sige. Papasok mong gano'n, Yung bigat niya nasa ano. Oo. Sige. pantay na natin. Sige. Yan. Ayan. Ngayon, hindi ko ba mauntaw? Tingin. Hindi naman.
Sakto lang. Para mahaba-haba yung ano. Pag matangkad lang yung aakyat, medyo mautog. Pero sa atin, tayo-tayo lang naman. Okay na yan. Yung nga pa. Itotox natin to. May nabago lang sa plano natin. Tama naman yung sinabi ni Papa. Kasi pag yung sinabi kong saktuhan yung plywood, kailangan pa natin ng bakal para sa railings. No, yung pinaka parang magiging frame niya. So, kung irerekta na natin sa taas, hindi na tayo maglalagay. Tama naman. Kaya gamitin natin. Kahit apakan mo, delikado. Matibay. Daming ano ni Papa. Yan. Oo nga, no. Pag bibili tayo ng mga nagamit mo dito, yung mga welding rod, Mga stock ko na yan. mga stock mo na to. Ang dami stock ni Papa. May mga gulong pa ako rito. Oo. Para sa kulungan ng amin. Hindi ba tatagusto sa kabilang bahay? Ay, hindi. Ang lapad, oh. Sige. Tatlo lang naman ang lalagay natin. Ano pa ako Sige. Tapos, ito yung box. So, lalagyan ko sana ng box yun para nakapasok dito yung wire. yung kano. Okay, kaso ang laki na nung butas kaya yun na nilagay ko. Oo. Ito yung ginawang kuryente kasi ni Papa nung nakaraan. Dito kami nag-grinder, tawag dito? Nagbarena. Dito ko nadala yung kuryente. Tinakpan na lang. Kasi baka mamaya pag nagka-problema, mas madami nang buksan. Ang galing na itong kaputol, oh. Sakto din, no. Para matibay yung pinaka natin, patungan. Bali, ito ang magiging sahig, paano? Oo. Tibay din to, no? Ano yan? Alright. Sige. Halos lahat ng kailangan natin sa paggawa, meron si Papa. Kaya ayos na ayos talaga. Kailangan talaga makit na natin yun. Ayan. Masyadong malaki to. Masyadong malaki yan. Nahanap ko yung ginamit ko. Yun eh. Yung alim niya. Maganda sukat dito. Marami rin ako natututunan kay Papa pag gumagawa kami. Itinuturo niya sa akin yung mga tamang diskarte. Guhitan muna natin yung niya, level, no? Alright. Let's go now! Tagos. Mabuti na lang wala pang tiles kaya nagagawa pa namin yung ganitong bagay sa loob ng bahay. Kung meron na mahirap, baka masira yun. Yan, nabutasan na natin. Yung 3 butas. Ito, tester. Oo. Pwede to sa kuryente. Ang kuryente naman. Bali, na yan. Bali, 6 na butas kasi yan baliktaran, no? Ha? Perfect na. Yan, no? Swak-pak. Ito ang ibabaw natin yan sa pader. Tara, magbubutas muna tayo ng pader. Oras na. Isa lang Sa muna. pagbubutas. Oo. Nakakabit na yung isa, tsaka natin ililibis. Oo. Punta ako ron. Sige po. Kung sa kalakayan kasama natin ang Team Kapanalig sa paggawa, dito naman sa Bulacan ay si Papa. Parang si Daddy Oms din to all around. Mamaya na natin bubutasan niya pag nakakabit na itong to. Oo. Kasi yung sinasabi ni Papa kanina, pag ipinantay natin hindi natin ipinantay yung plywood, maglalagay pa tayo ng bakal dito, na katulad nito para magiging sapin. Pag ganyan, rekta na. Okay. Butasin na yan? Teka lang, lalagyan muna natin ng Kung ako lang mag-isa hindi ko kakayanin lahat to. Bukod pa dun, kulang tayo sa gamit, di ba?
Dale. Yung tox. Wakpak. Pasok na pasok. Dale. Yung tox na yan, papatibay talaga yan para hindi bumitaw. Kasi pag walang tox, may wrap na Kunin mo yung cutter. Kunin natin. cutter. Putulin. Sa lamesa, sa lamesa ko yung kulay green. Hindi natin kung pinutol yan, hindi pa pantay. Ah. Isa importante meron na. Makikita nyo ang mga aming DIY pinagagawa namin dito sa bahay, no? Mga diskarte. Ano pa, pamiyet? Oo. Ano yung vice grip? Adjustable lang, yung maliit yan. Adjustable? Vice grip? Hindi ko alam eh. Ito yung kulay itim na katala. Katala yung ginamit ko sa ano. Hindi ka, vice grip yun. Yun lang ang mahirap kasi yung ibang tools hindi ko alam ang tawag kaya pag Sinabing adjustable. dyan. Oo. Okay. Yung katala. Ayun pa, meron pa rito. Meron pa dyan. Siyempre yung ibang tools hindi tayo familiar kaya pag kunin mo nga yung ano, hindi ko alam kung anong kukunin ko eh. Apo. Ito maliit. Maliit pa rito. Let's go. Kakabit natin. Naisip ko lang na parang swerte nga tayo sa mga bahay. Di ba nakailang bahay seri na tayo? Nung una sa Bukana, pangalawa sa Kalaka. Ngayon naman dito sa Bulacan. Oops, teka, meron pa pala. Yung kubo nga pala kila Tatay Roman, di ba? Kailangan ng level bar at ito. Kumpleto tayo dyan. Yan. Papa. Hawakan ko. Siyempre, gagamitan natin ng level bar yan para pantay na pantay. Buwis-buhay din yung ginagawa ni Papa dito. Sa edad na 60, kayang-kaya pa. Tignan mo sa bilog ha. Tox tsaka tornilyo. Suabe. Isa pa. Kaya ba ako na? Kaya. Hindi rin kasi sanay si Papa na walang ginagawa kaya halos sa araw-araw merong kinakalikot yan. Matibay ito mga kapanalo. Quality. Stop muna sa trabaho. Tignan natin kung ano munang nangyari dito. Napupuno na naman yung tolda. Oh yeah. Pag di kinaya yan, lalong lalaking sira. Tara, balik na tayo sa trabaho. Birahin na natin to ng barena. Tuwagan ni Papa. Alright, let's go, let's go! Nababakan po ka, doon ang patulong. Sino? Ay, team, lagi naman dyan yun. Tama ba? Hindi ba baliktad? Parang ito ata pa. Yung dyan. Kasi may bakas na eh. Unti-unti na natin nakakabit yung bakal dito sa dingding at natutornilyo na rin namin. Maya-maya lang makikita nyo na yung next steps. With S yun ha, marami pa kasi. Okay, pantay!
Ayan na yung pinaka tutungtungan ng plywood. Tapos magduduktok na lang tayo dito. Yan, sakto yan. Ilang beses ko testing, hindi naman ako makuntog. Kailangan na metro. Sakto, no? Galing nga eh. Ito nga. Malayo. Malayo. Okay, tutok natin ganun. Parang muna lang pa para maganda tignan. Ano ba mas maganda? Kasi kung ganyan, medyo maluwag siya eh. Okay, sige, pwede. Tutok na lang. Tutok natin. Pwede. Diba? Oo nga. Galing mo talaga. Parang maabot doon. Mag-welding na tayo ngayon para mas mapatibay. Kasi wala nang kakapitan eh. Puputulin ko muna siya. Hindi natin puputulin. Hindi na? Ito itong kapiraso na to. Ipapatong natin dito. Ipapatong natin dito para matakpan siya. Okay. Oo nga, no? Matakpan yung buhay. Alright. Okay, tuturo ko. Tama, nagets ko na yun pa. Yun. Ganyan lang muna kalaki. Walayan natin. Yan, ito na. Yan. Sige pa. So magwe-welding naman kami ngayon. Para mas sure na matibay. Kasi lalagyan pa yan dito. Meron pa naman tayong mga ano dun, bakal. Nalayo muna natin yung higaan baka mga tuluan ng ng welding. Lakas na naman ng ulan. Woo! Buti nga nalagyan na natin ng insulation. No, kung walang insulation yan, masakit sa tenga. Lalo pag malakas yung ulan. Buti na lang may pamigil na. Yan oh. Hindi na rumirekta yung tubig dito masyado. Ayos na ayos. Kaya yung magiging namin dito, yung magiging division ng kwarto, ay hindi tayo gagamit na masyadong maraming tawag dito, na maraming plywood. Kasi sabi ni Papa, plywood na lang gamitin kasi yung hardiplex kasi mas magaan daw. Madaling ikabit, no? Ayan. Kasi yung magiging natin, harang, hanggang dito lang yung plywood, pataas. Yan, hanggang doon sa may pintuan. Kasi ito, haharangan lang din naman to. O yan. 'Di ba? Harangan lang 'yan. Tapos dito rin harangan lang. Hindi na tayo kukain ng plywood na hanggang dito. Kasi ito na nga yung pinaka-aparador natin. Ito magiging pintuan. O ito, pwede rin lagyan pa ng aparador yan na mataas para magka-connecta yung dalawa. No? Hindi na pakalat-kalat yung mga gamit natin. Na-welding na ni Papa yung part na yun. At kailangan skwalahin para pantay. Metro. Lagay pa. Tumigil ka na, ulan! Sila yung dami namin naiipon na tubig oh. Dahil dito sa tulo, ayan oh, ang bilis oh. Ay. Dali lang yan sa duktungan. Kailangan kasi
Mag-isame muna tayo bago maglagay ng division para hindi mahirap mag-isame. Pag may division na kasi dito, baka mahirapan tayo. Pagkatapos mag-welding ni Papa, kailangan natin subukan niyang kung matibay. Okay na, matibay. Approve. Matibay pa. Yung mga damit natin, may ilalagay natin maayos. Hindi na nga pala nakasaksak. Titignan ko kung may ground pa. Kabado masyado. Nervyoso yan. Ano ba tawag dito? Si Parlin na tatawag din eh. Parlin niya, si Parlin. Ah, si Parlin. Ilalagay natin yan doon. Matibay kaya yan? Hindi naman ganun para. Oo, sa bagay. Ginaguide lang tayo ni Papa, pero mamaya ako na yung dadali dito. Laban na yan, laban. Ito, ipapatong natin doon. Yan. Yung alin? Kasi pagka nakapaloob, hindi natin ma-re-rivet dito. Ah, nakabukas siya pa ganun? Pag nakabukang gano'n, i-rivet Oo. natin. Pwede. Tapos ito sa ibabaw. Naka-rivet din. Ay, tigil-tigisan. Pwede nga. Ang kailangan mo kasi sa ganito magaling ka lang makinig at marunong ka sumunod sa mga dapat gawin. Pag hindi mo nilagyan to, Sige, sige. diba? And then slice. Ito, dahil strip, pwede mo ipitin para bago tayo susukat ulit. Ito lang naman gaganon mo. Ito, diretso lang. Hindi mo gagalawin yan. Isama mo na sa pag-ipit ito. Para hindi siya nakatagilid. Unahin mo dito. Diretso siya. Nagamit rin natin tong si Parlin na to. Salamat ulit kay Papa. Nakasuporta tayo sa kanyang nasuportahan niya tayo sa mga plano natin, no. Ayan, alam niyo na mangyayari diyan. Ano lang yan, nalalagyan namin ng ribbit, butas-butas ulit. Puputol muna tayo. Let's go. Yan. Tupi. Yan, para matapos na natin at may lagay ng mga damit. Ipit na lang yun. Sa kanina. Ayun nata pa. Ayun. Yo! May mga diskarte ko. Yung mga diskarte, ingat lang kasi talim. Alam ko naman yung mga nanonood sa inyo, familiar na sa mga ganito. Yan, mga ganyan diskarte. Pero syempre yung iba, lalo na sa mga babae na hindi naman gumagawa ng mga ganito, ay may idea na kayo kung paano. Si Papa, dinadali na rin isa. Okay, kailangan ng barena. Palitan ng bala. Let's get it go.
Nice one. At saka ribit. Para matapos na natin. Natapos na ni Papa yung mga mahihirap na parte. Kaya dito sa mga madadali, ako nang dadali nito mga kapanalig. Kayang-kaya na natin to. 3. Ayun natin yung picture ito. Isa, dalawa, divide mo sa 3. Mm. Ayun. Tatlong C-parley na yung lalagay natin dito para siguradong matibay at hindi lulundo pag nilagyan natin ng mga damit. Habang nasa trabaho nga si Budang, sinisimulan na namin yung idea niya na cabinet. Siguradong magugulat siya mamaya pag uwi niya. Titibay pa yan kasi may plywood pa yan, nakakaganon eh. Hindi lang yan basta-basta ganyan. Matibay na rin yan sa ngayon. Pero sa ngayon mga kapanalig, yung frame pa lang ang makikita yung ginagawa namin ha. Yung mismong magandang cabinet, tsaka na yun. Sa ngayon, eto muna. Yan. At nakikita nyo na nga po kung paano matapos itong aming project. Alright. Let's go. Aha. Ganyan lang yun. Yan. Dali. Sa pagpaplano, dapat meron ka nang inuumpisahan para kahit papano meron ka nakikitang magandang resulta kahit paunti-unti lang. Uy. Wala na ho. Yan, natapos na rin natin. So, pang samantala, lalagyan ko muna ng insulation para yung mga damit namin dyan maipatong.
Sa susunod tayo bibili ng plywood dahil masama ang panahon. Yan. Susukat lang tayo ng insulation para maidikitan natin. Sarap ang pawisan. Pause tayo ah. Pangsamantagal, ito muna ang ilalagay natin. Pangsamantagal lang naman ha. Papalitan din natin yan. May tapias. Yan. Yan lang. Gupit yan. Wala na rin namang ano neto eh. Baka gagamitan kasi may insulation na. Sa baba, hindi naman kailangan ng insulation dyan kasi ang kailangan lang talaga dito sa kisame kasi mainit. Di ba? Yan. May parang sinukat ah. Akala namin dito lang may tulo. Akala ko na wala na yung tulo dun sa kabila. Ang siste, bumalik na naman. Ayan o, may tulo. Kaya kailangan may akit na namin yung bubong para matapalan yung mga butas. No, para may ilagay yung mga damit. I mean, para wala nang tulo pag umulan. Ito, lalagyan na natin yung mga damit dito. Eh, mga nasa gilid yung damit eh. Simulan na natin magtiklop ng mga damit. Tignan natin kung uubra. Yan! Tignan natin isa-isa para hindi kalat. Para may bagong ihian dito si Cloud. Yan, di ba? Nakapakayo. Maayos ang gamit. Samantala lang matagal. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina eh. Ayan. Pag nabuo na to, haharangan natin dito yan pag ganun. Ng plywood din. Kasi ito may harang. Ayun, ang pinaka ano natin, division. Open lang to. Hindi na namin lalagyan ng pinaka ano tawag doon, pintuan ng aparador para madaling kumuha ng mga gamit. Kasi ito, malalagyan din to ng gamit. Maganda na tong panimula. At least may idea na kayo kung ano yung gusto kong mangyari, di ba? Ayan, unti-unti na natin, di ba? Yan ang tinatawag na panimula. Na unti-unti natin yung bahay na may ayos. Hindi man sa ngayon na kaaya-aya sa paningin dahil ganito pa lang yung ating setup. Pero madadating din ng araw na maayos din yan. Oh, mahalaga meron tayong naumpisahan, no? At meron tayong plano na ginagawa para dito sa ating aparador. Yung sinasabi ko sa inyo kaninang sampayan, yung kukonekta sana dito. Sa susunod na kasi nagkulang tayo sa materyales. Hindi pa tayo makaano dahil sa panahon. Hindi tayo makaporma. Ayan, pag nakabili tayo, papakita ko sa inyo. Na-imagine nyo naman, di ba? Yung tubo pag ganon, tas sampayan dito. Tas dito yung mga damit na naitiklop. Ayan. Usod lang natin banda dito para hindi siya mahirap abutin, no? Bagay, hindi rin naman mahirap abutin kahit nandun eh. Para dito yung mga nakatiklop. Sa ngayon yan muna. Hindi nyo pa makikita yung tunay na ganda. So, tsaka ko napapakita sa inyo ulit pag napagpatuloy na natin paggawa. Yun lang ang target ko talaga, may ilagay mga damit dyan at hindi magkalat-kalat kung saan-saan, no? Sa sunod na lang, i-update ko kayo kung ano pa mangyayari dito sa mga sampayan natin. Ayan, maraming salamat. So, nag-uumpisa tayo. Kung ano yung mga magagawa natin ngayon, ay gagawin natin ngayon. Kung ano yung mga pagpaluwag sa bahay, ay gagawin natin, no? Ayan, para updated kayo simula umpisa kung anong itsura niyan hanggang sa mapaganda natin. Nakakapagod din yun ha. Simpleng setup muna. Hindi pa siya, maraming nanonood sa inyo, alam ko na hindi pa komportable sa ganitong setup, no? Pero yun nga yung nakaka-excite doon, di ba? Yung nakikita nyo ganito, tapos mapaganda-ganda natin ng unti-unti, mapapagkumpara natin. Okay na ako, masaya na ako dyan na nailagay natin yung mga damit. Mas maganda kung natuloy yung sabitan para wala na nakasabit doon. Ano sunod? 4:21 na ng hapon, walang pagbabago ang panahon. Tuloy pa rin ang pag-ulan. Kailan kaya aahon? Kailan kaya titigil ito? Good. Pero ano na lang, paambon-ambon na lang ngayon.
Hindi naman katulad kanina na dire-diretso. Nakakatuwa lang sa ating content, no, na bahay serye. Kahit nandito lang tayo sa loob ng bahay, kahit buwabagyo, kahit anong lagay sa labas, nakakapag-vlog. Nagagawa natin yung mga bagay dito sa bahay. Habang nagagawa natin yung mga gawain dito, nakakapag-vlog pa ako. Kaya maraming salamat din sa suporta ninyo, mga kapanaliga, sa lahat ng sumusubaybay sa bahay serye, yung nagsimula hanggang sa kung paano namin pinuntahan to, 'di ba? Hanggang sa nakalipat kami, markay lang nga tayo ng truck, ang hirap sa part ng paglilipat na syempre muntik pa nga tayong hindi matuloy dahil bumagyo, tapos umatras yung yung track na nakuha natin, pero may nakuha na naman tayo panibago sa Lalamove at umaayon talaga sa atin yung panahon. Ngayon nandito na tayo sa part na nauunti-unti na natin yung bahay, meron na tayong gate, 'di ba? Dati open lang 'yan, hinahayaan lang namin yung mga hayop na gumala. Ngayon meron na tayo, kahit pa paano may tolda na tayo proteksyon sa ulan, tapos meron na tayong dito sa taas na proteksyon din sa ulan, na unti-unti na natin. At ano pa ba, na-set up na natin yung mga gamit. Meron na kaming higaan dito na inayos ni Papa, na naka-set up na rin. Ay, paunti-unti. Yung pintura sa mga susunod na panahon, hintayin nyo po yan. At marami pa kayong aabangan. So, natutuwa lang ako dahil syempre, bilang ako na lumipat, yan, kasama si Dang at si Papa, sa part ko ay talagang napakagaang sa pakiramdam na bilang isang bagong lipat nauunti-unti nyo na yung bahay, isa to sa mga nagiging content natin, kaya talagang okay lang sa akin na lumipat na ganito yung itsura para talagang nadodocument natin yung mga pangyayari dito, kung paano nagumpisa. Yun lang naman, at magpapaalam muna ako, mga kapanalig. Maraming salamat sa suporta ninyo. Alam nyo na kung sino kayo, sa mga silent viewer, sa mga nagko-comment dyan, at sa mga may suggestion kung ano yung mga dapat gawin dito sa bahay. Maraming salamat po. At kung meron kaming mga nagagawa na hindi nyo trip o hindi nyo nagustuhan, pasensya na rin po kayo, dahil nagtutulungan nga lang kami ni Papa dito para may ayos itong bahay. So dalawa lang kami nag-e-effort dito na magkalikalikot, si Dang may trabaho yan pero syempre si Dang ay malaking part din ng bahay na to, dahil kundi sa kanya din walang ganito. Kaya ayun, sabi ko magpapaalam na ako, 'di ba? So bye bye. Next na lang tayo, sa next update na lang sa next bahay serye. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time.